Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Umano'y big-time drug pusher na tumalon sa tulay nang makita ang mga nagpapatrolyang pulis arestado sa Gapan City. Ilang negosyante sa Mangaldan Public Market ide-deputize ng poso upang sumita sa mga ambulant vendor. Pagbaba ng temperatura sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon, ilang araw nang nararanasan. At flower farm at vegetable garden na bagong pasyalan, saan kaya matatagpuan? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa bantay panahon. Bagong bagyo, inaasang papasok sa PAR sa susunod na linggo. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa nakalipas na mga araw ay naranasan ng malamig na temperatura sa lungsod ng Dagupan at ayon sa Pag-asa, asahan daw na patuloy na mararamdaman ng malamig na panahon hanggang sa mga susunod na araw. Maghapon na makulimlim ang panahon sa Dagupan City, kaya enjoy rin ang mga pumasya sa Tondaligan Beach, tulad ng grupo ni Nora na nagsagawa ng Thanksgiving party sa lugar. Affordable din po, tsaka malapit. May libre na yung swimming. Ayon sa Pag-asa, ang makulimlim na panahon ay bunsod ng paglakas ng hanging amihan. Minumonitor din ng Pag-asa ang iba pang weather system gaya ng shearline. Inaasahan ding papasok sa PAR ang isang bagong bagyo sa susunod na linggo. So sa forecast po natin na itong buwan ng December ay isa o dalawang bagyo na aasahan natin na papasok sa Philippine Area of Responsibility po natin. Samantala, dahil sa paglakas ng amihan, patuloy ang pagbaba ng temperatura sa Pangasinan at sa Baguio City. Sa Pangasinan, umaabot na sa 25 degrees Celsius ang minimum temperature o temperaturang itatala tuwing gabi hanggang madaling araw. Habang sa Baguio City naman, umaabot na sa 16 hanggang 18 degrees Celsius ang minimum temperature. Sa huling linggo ng Disyembre hanggang sa January 2025, mararanasan ang peak ng malamig na panahon. Ramdam na natin yung malamig ng simoy ng hangin o bumaba yung temperatura natin dito sa Pangasinan. Patuloy na pinag-iingat ang publiko sa mga sakit na pwedeng makuha sa malamig na panahon gaya ng asthma, ubo at sipon. Chris, sa ngayon na nasa 23 hanggang 25 degrees Celsius ang minimum temperature sa lungsod ng Dagupan. Pero ayon sa Pag-asa, pagsapit daw ng January ay posibleng bumaba pa yan sa 18 hanggang 20 degrees Celsius. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Pag-deputize sa ilang negosyante sa Mangaldan Public Market upang sumita sa mga ambulant vendor, isasagawa ng poso. Sundan sa ulat ni CJ Torida. Sakit sa ulo ng mga otoridad ang mga pasaway na ambulant vendor sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Mahigpit ang inspeksyon ng Public Order and Safety Office kontra sa kanila. Maya't maya ang kanilang operasyon. May maghuhuli, pero matapos ang ilang araw, babalik na naman sa dating gawi. May mga tricycle driver na na-deputize bilang enforcer. Sila na mismo ang manghuhuli sa kanilang mga kasamahan na lumalabag sa batas trapiko at manghuli sa mga kolorum kung kinakailangan. Plano ngayon ng poso na i-deputize din ang ilang negosyante sa palengke upang may sisita agad sa mga ambulant vendor na nakaaapekto sa mga lehitimong tindera. Since nandito na ho sila sa areang ito, ay sila na po talaga yung aaksyon. Gagawa ng aksyon. Nang sa ganun, maagapan na yung problema natin dito lang. Pabor ang Pangulo ng Fish Vendors Association sa kanilang deputization. Ang problema, wala raw kinatatakutan ang mga illegal na nagtitinda sa lugar. I'm always there visiting the ambulance vendor. Pero hindi naman sila natatakot. Kahit na puso nga, hindi pa natatakot. Pa kaya? Ang magandang solusyon daw ay magkaroon sana ng ordinansa na hindi papayagan na magtinda ang sinumang negosyante na walang permit. Huhulihin din lahat ang negosyante na nasa squatter area. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon.
Mensahe ng pag-asa, tema sa selebrasyon ng Pasko ngayong taon ayon sa Simbahang Katolika. Narito ang report. Mula sa Maynila, pumasyal si Mang John Cleofas sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City. Tuwing holiday season, panata raw niyang magpunta sa iba't ibang mga simbahan. Kostumbre natin yung mga Pilipino, yung pagsisimba ng gabi. Para isabuhay yung araw ng Pasko. Ang mensahe ng Simbahang Katolika ngayong Pasko ay pag-asa kasama ang Panginoon. Sa kabila ng maraming pagsubok at kalamidad na naranasan ng bawat Pilipino, mahalagang huwag mawala ng pag-asa ang puso ng bawat deboto. At sa bawat pinagdaraanan sa buhay, mahalagang isa puso at isa isip na kailanman na hindi tayo iniwan o pinabayaan ng Panginoong Diyos. Pope Francis announced that this year is a year of hope, a pilgrims of hope, that is the theme. So tugmang-tugma dahil yun ang mensahe para sa lahat na may pag-asa pa rin sa ating buhay sa mga nangyayari na galing tayo ng pandemic, may mga kaguluhan sa ibang bansa. Nakahanda na ang pamunuan ng St. John the Evangelist Cathedral sa pagsisimula ng Simbang Gabi sa December 16. Excited ang lahat para sa ating Simbang Gabi na mag-aalay ulit ng ating sakripisyo para sa Diyos at para sa ating pamilya na rin sa ating buhay. Tiniyak ng Pangasinan Police na may mga nakatalagang pulis sa lahat ng mga simbahan sa pagsisimula ng 9-day Novena Mass. Ito'y para matiyak ang kaligtasan ng mga magpupunta sa simbahan. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, umano'y big-time drug pusher na tumalon sa tulay nang makita ang mga nagpapatrolyang pulis arestado sa Gapan City. Nakalerto Glam Caligdan, Dizon. Diretso kulungan ng isang tulak umano ng iligal na droga sa Gapan City, Nueva Ecija. Ayon sa pulisya, nagpapatrol sila sa Barangay San Vicente nang biglang tumalon sa tulay ang 43 anyos na si alias Alan. Habang binibigyan ng first aid para sa mga sugat, nakuha sa kanya ang isang sachet ng hinihinalang shabu na may street value na mahigit 300,000 pesos. Itinanggi ng sospek na sa kanya ang nakuha na hinihinalang iligal na droga. Saan ka ba tumalong kasi? Ano yan, sa takot mo? Pero may dala kang droga. Nahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patuloy daw na nakatutok ang pulisya sa maigting na kampanya kontra iligal na droga. Ito ay kasama sa ating mga binamatsyagan at included sa high value target ng ating pulisya. Glam Caligdan, Dizon, One North Central Luzon. Iba't ibang produkto ng mga magsasaka at produktong Pangasinan tampok sa kadiwa ng Pangulo sa bayan ng Calasiao. May ulat si Jeric Pasilyao. Umarangkada sa Calasiao, Pangasinan ang kadiwa ng Pangulo. Tampok dito ang iba't ibang produkto ng mga magsasaka, micro, small, medium enterprises o MSME sa Pangasinan. Bida ang mga produkto tulad ng kakao, bangus, gulay, prutas at maging livestock na mabibili sa murang halaga. Malaking tulong daw ang programa para sa mga magsasaka at maliliit na negosyante upang maipakilala at maibenta ang kanilang mga produkto. Para po makilala nila yung aming mga produkto kung saan nanggagaling po. Mas na-develop ngayon kasi nung na-certified kami as organic farm, lalong dumami at dumagsa yung mga kliyente. Bukod sa mga farm produce, mabibili rin ang iba't ibang food products na gawa sa kabute tulad ng Shanghai mushroom, mushroom siomai at iba pa. And I appreciate it, all these DIT and all these other companies and government projects that's helping us out. Isinusulong ng programa ang mas pinadaling pamamaraan ng pagbebenta ng mga produkto ng mga magsasaka na makatutulong sa pagpapataas ng kanilang kita. Upang matulungan din po ating mga farmers, especially po sa marketing side at sa mga logistic sides po nila. Ang Kadiwa ng Pangulo ay isang programa ng gobyerno sa ilalim ng Department of Agriculture na layong direktang maibenta sa mga consumer ang mga produce at food products ng mga maliliit na negosyante sa bansa. Kasama si Henry Duminsil, Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ligtas tips para sa pagpili ng regalo para sa mga bata ipinaalala ng Health Authority. Sundan sa report.
Isa sa mga pinaghahandaan ng bawat Pilipino tuwing Pasko ay ang gift giving. Bahagi na ito ng kulturang Pinoy at isa ito sa pinakainaabangan ng mga chikiting. Panahon kasi ng pagbibigayan ang selebrasyon ng araw ng kapanganakan ni Hesukristo. Bagamat ilang linggo pa bago ang Christmas Day, abala na ang karamihan sa pamimili ng regalo. Gaya ni Chris Fel na bibili ng mahigit 10 laruan na ibibigay sa mga pamangkin at mga inaanak. Affordable po kasi, ma'am. At Tsaka po, mas marami pong pagpipilian po. Kung hanggang saan po yung kaya ninong budget, ma'am. Opo. Basta mabilian po silang lahat, ma'am. Takbuhan ng mga bibili ng Christmas gift ang mga tiyangge o baratilyo. Mas mamura po kasi. Affordable, ma'am. Opo. Kasabay nito, nagpaalala ang Health Authority sa pagbili at pagpili ng mga iririgalo, lalo na sa mga batang edad 5 pababa. Mahalaga raw na maging maingat sa pagbili ng Christmas gift para makaiwas sa posibleng pagkalason o choking na kalimitang problemang itatala kapag hindi akma ang mabibiling regalo. So kapag ang isang bata po ay na-expose sa high levels of lead, maaari po siyang magkaroon ng anemia, weakness at yung pinakamalala po, maaari ma-damage yung kanyang kidney at yung kanyang utak o yung kanyang brain. In some instances, very high level of lead exposure ay maaari pong makamatay. Importante ring suriin ang bibilhing regalo para makaiwas sa mga laruang may mataas na lead content na makakaapekto sa kalusugan ng mga pagbibigyan ng regalo. Kasama si Ron Alice Trietaniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pinag-iingat ngayon na pulisya ang publiko sa posibleng pambibiktima ng mga grupong gumagamit ng peking pera. Sa Mangaldan, Pangasinan, nakabantay ang otoridad sa mga pamilihan para matiyak na walang umaaligid na mga grupo na mananamantala ngayong holiday season. Noong nakaraang taon, ilang insidente ng peking pera ang naiulat sa PNP. Karaniwang peking 500 piso ang ginagamit na pambayad ng mga sospek sa mga tindera. Panawagan ng pulisya sa mga negosyante na suriing maigi ang perang ibinabayad sa kanila. May mga police assistance desk sa pamilihan na pwedeng puntahan ng mga negosyante sakaling mabiktima ng mga mapagsamantalang grupo. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga gumagawa ng kawayang kanyon sa Mangaldan, Pangasinan naghahanda na para sa isasagawang kompetisyon sa Pasko. Silipin sa report. Ito ang entry ni Rading Abrigo na Barangay David, Mangaldan, Pangasinan noong 2018 sa kompetisyon ng Kawayang Kanyon na isang aktibidad sa pagdiriwang ng Kapaskuhan sa bayan. Ang kanyang konsepto, tangke na hango sa nangyayaring kaguluhan sa Marawi noon. Tinanghal na kampiyon ang kanyang obra sa taong iyon. Sulit daw dahil inabot ng 2 buwan bago niya nakumpleto ang tangke-inspired na bamboo cannon. Siya rin ang nag-uwi ng unang gantimpala sa pinakamagandang bongbong noong nakaraang taon. Dragon-inspired ang kanyang entry. Simula 2015, hindi na raw matandaan ni Rading kung ilang beses siyang nagkampiyon sa naturang kompetisyon. Parang nasa isip lang ganun. Tapos kung ano yung konsepto ng nila sa halimbawa kung anong year ngayon, anong year of the dog, year of the snake, ganun, year of the dragon. Yun ang ginagawa ko. Noong December 8, inumpisahan na niyang gawin ang kanyang entry para sa pinakamagandang canyon bamboo ngayong 2024. Tatapusin daw niya ito sa loob ng 3 linggo bago ang kompetisyon sa katapusan ng buwan. Snake-inspired bongbong daw ang kanyang gagawin. Ano lang, bali parang katuwaan lang. Pag may naisip akong konsepto, ginagawa ko na kaagad. Mahigpit na magbabantay ang Mangaldan Fire Station sa aktibidad. We will ensure talaga po yung safety talaga ng mga gagamit. So dapat inspect natin para at least makapag-suggest naman tayo ng mga safety or any precautions. Ire-recommend rin daw ng BFP na pagkatapos ng aktibidad ay huwag nang gamitin ang mga canyon bamboo at i-display na lang sa mga bahay para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Ilang magulang sa Dagupan City ang gumagawa at nagbebenta ng basahan para may ipantustos sa pag-aaral ng mga anak. Tunghayan sa report.
Habang hinihintay ang paglabas ng kanilang mga anak mula sa Maluwod Elementary School sa Dagupan City, abala ang mga magulang na ito sa paggawa ng basahan. Nakapwesto sila sa barangay gym na tabi lang ng paaralan. Noong July pa raw nabuo ang kanilang grupo na tinawag nilang Retaso to Peso. May isang grupo rin daw na nagturo sa kanila kung paano sila gumawa. Doon din kami natutong gumawa. Tapos nung marunong na kaming gumawa, doon gumawa kami ng grupo namin. Bukod sa basahan, gumagawa rin sila ng potholder. May isang non-government organization daw na nagsusupply sa kanila ng tela. Sa ngayon, 6 pa lang ang miyembro ng grupo. Sa isang araw, nakagagawa ng 3 basahan ang bawat isa sa kanila. Tinuturuan na nila ang iba pang mga magulang upang lumaki ang kanilang grupo. Kung maraming benta po, yun po ang pinagkukuhanan ng mga baon ng bata. Nakasuporta naman daw ang Barangay Council sa kabuhayan ng mga magulang. Kapag natapos yung mga ginawa nila na basahan, ang ating mahal na kapitan ay yung mga kakilala niya ay in-encourage niya at para mabili or mabenta yung mga gawa ng ating mga nanay. Nasa 100 pesos ang presyo ng kada 3 basahan. Tig 10 piso naman ang bawat pirasong potholder. Kasama si Jing Dacanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Mga miyembro ng BPAT sa 3 barangay sa Dagupan City sumailalim sa Barangay Education on Law Enforcement. Narito ang report. October nitong taon nang ilunsad ng Dagupan City Police ang kanilang programang Barangay Education on Law Enforcement. Inumpisahan ang training kung saan napiling pilot barangays ang 1 Bunuan na kinabibilangan ng Gaset, Binlok at Bukig. I-train natin sila para ma-enhance yung skills nila sa pagresponde ng mga emergency scenarios sa kanilang mga barangay. Humigit kumulang 60 opisyal na mga barangay at mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Teams ang sumailalim sa pagsasanay. Kabilang sa mga itinuro sa kanila ang basic report writing, arresting technique, gun safety, disaster preparedness, proper handling ng VAUSI at CICL cases, basic life support, traffic regulation at marami pang iba. Katuwang ng PNP ang iba pang ahensya ng lokal na pamahalaan sa kanilang programa tulad ng BFP, LTO, CDRRMO, HPG at iba pa. Nabigyan din ng kaalaman ng mga BPAT kaugnay sa batas na nagbibigay proteksyon sa kanilang mga karapatan bilang tagapangasiwa ng peace and order at kaligtasan ng barangay. Nadagdagan yung kaalaman namin sa araw na ito. Yung mga nalunod, yung mga nasunog na doon namin maaralan dito ngayon sa orientation na ito. Mag-iikot ang PNP sa lahat ng 31 barangay sa lungsod upang ipatupad ang naturang programa. Kasama si Jing Dacanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapusog, The Clash 2024 Grand Finale sa Sabado na. Final 4 Clashers, binalikan ang kanilang journey. Silipin sa report. Isang laban sa lahat. Mula sa libu-libong nag-audition hanggang sa top 24, down to Final 4 na lang ang magtatapatan sa The Clash 2024. Ang power beretero ng Bicol na si Alfred Bugabil, Pride vocalista from Zambales, Angel D, Laguna's trending streamer Chloe Rinondo, at ang soulful Gen Z ng Las Piñas na si Naya Ambi. Napa-throwback sa kanilang clash journey na di naging madali. Bago pa man daw sumali sa kompetisyon si Alfred, nakipagsapalaran sa Maynila at naranasan ng iba't ibang klase ng trabaho mula sa pagiging construction worker, waiter, kargador, habang pinagsasabay ang pag-aaral ng kolehiyo. Sumubok din daw siyang kumanta sa mga bar. Pero hindi nagustuhan ng ibang tao. Minsan binabato ako ng bato. Opo, sa barya. May mga lasing po na nambabastos. Tapos minsan pinapababa ako ng stage. Oo, na habang kumakanta, sayawan. Kasi daw hindi daw ako magaling. Iba naman ang naging karanasan ni Angel D na proud member ng LGBTQI community. Noong una, nahirapan daw siyang mag-out lalo na sa kanyang pamilya. Masakit po sa akin yun. Lalo na kung nagaling sa sarili mong pamilya. At yun po yung naging challenge sa akin para mas maging matibay po ako ngayon. But now? Now, unti-unti na ba nilang natatanggap? Yes po.
Si Chloe naman ilang beses na raw sumubok sa mga singing competition at kahit minsan nang nabigo at natanggal sa competition. Tuloy pa rin ang pagtupad ng pangarap kaya nakabalik sa Clashback winner. Ano yung motivation mo? Yung motivation ko po talaga yung family ko kasi ever since sila po talaga yung very supportive po talaga sila sa tinatahak kong career po ngayon. Ang pinakabatang Final Four clasher na si Naya, inspirasyon naman na tulungan ng isang programa ng simbahan kapag pinalad siyang manalo. Sila po ay mga teachers sa street children. Nagtuturo po sila sa mga bata na naglalaro lang sa kalye and tinuturuan po nila yung mga bata ng Bible stories. And as young as they are, ini-establish po nila yung takot sa Diyos. I also do meditation po for my mental health. Sa Sabado, malalaman kung sino kina Alfred, Angel, Chloe at Naya ang tatanghaling grand champion at mag-uuwi ng 1 million pesos at ang maging contract artist ng Sparkle GMA Artist Center. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Bibisitahin si Mary Jade Veloso sa Indonesia ng kanyang pamilya sa Lunes, December 16. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sasamahan nila ang mga magulang at 2 anak ni Veloso sa compassionate visit hanggang December 18. Sa panayam ng unang balita, ikinuwento ng mga magulang ni Veloso na excited na silang makita ang anak na 14 na taon na nilang hindi nakakasama. 2010 ang maaresto at mahatulan ng bitay si Veloso sa Indonesia para sa kasong drug trafficking matapos siyang mahulihan ng mahigit sa 2 kilong heroin sa kanyang maleta. Giit noon ni Veloso, ipinabitbit lang sa kanya ng kanyang recruiter ang maleta at hindi niya alam na may laman itong iligal na droga. Muli ring nanawagan ng mga magulang ni Veloso tungkol sa kaso ng kanilang anak. Yun nalaman po namin na yung anak ko makakauwi na po. Kaya masaya-masaya po kami buong pamilya, lalong-lalo na po yung 2 anak niya. Sana po, wag na pong ikulong, bigyan na po ng clemency kagad yung aking anak dahil matagal naman na po ng dusa. Sana po ito na po ang ibigay nilang Christmas na nila sa amin. Mga bagets, senior citizen at kalalakihan humataw sa Intertown Zumba Competition sa Pampanga. Silipin sa report. Sa ilalim ng makukulay na ilaw at masiglang musika, nagtipon-tipon ang mga kalahok mula sa iba't ibang munisipalidad sa Pampanga para sa Intertown Grand Zumba Competition. Napuno ng ngiti at saya ang Capitol Grounds, tanda ng masiglang laban para sa pagkakaibigan at kasiyahan. Mula sa bagets, medyo oldies, at mga kalalakihan, hindi nagpahuli para maipakita ang kanilang dance moves. Maganda kasi pag tumatanda ka, kailangan ng katawan ng exercise talaga. Hindi sa bahay kasi kung lalo na kung may problema ka, nalilibang ka ba? Ayon sa mga pag-aaral, ang Zumba ay hindi lamang masayang ehersisyo, kundi may maraming benepisyo sa kalusugan tulad ng pag-burn ng calories at pagpapalakas ng kalamnan. Ang kompetisyon ay bahagi ng selebrasyon ng 453rd Aldo ng Kapampangan. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Super Lola ng Lawag City nagdiwang ng kanyang ika-100 taong kaarawan. Atin siyang kilalanin sa report. Hindi mailarawan ng kasiyahan ng isang lola sa Lawag City, Ilocos Norte na nagdiwang ng kanyang ika-100 kaarawan. Emosyonal si Lola Leocadia Garganta nang salubungin ng mga kaanak sa birthday party na ibinigay sa kanya. Grand entrance ang lola na sinalubong ng kanyang mga anak at mga apo. Si Lola Leocadia ay isang dating guro noong World War II, isang barangay health worker, kagawad at public servant. Nagkaroon sila ng kanyang asawa ng 11 anak at sa kasalukuyan, mayroon na silang 41 apo, 82 apo sa tuhod at 6 na great-great-grandchildren. Sa dami ng mga nagmamahal kay Lola Leocadia, ramdam niya ang umaapaw na aruga kaya narating niya ang mahabang buhay, maliban sa sekreto niya ng pagkain ng gulay lalo na ng malunggay. Nakatanggap din siya ng 100,000 pesos na money bouquet. Hindi man niya tanda ang lahat ng kaanak pero sa puso niya ramdam ang totoong pagmamahal at pag-aalaga. Isa lang ang hiling ni Lola Leocadia, ang madugtungan pa ang buhay upang makasama pa ang kanyang mga mahal sa buhay. Ay kung maabot ko, itawin ko nga 110. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon.
Isinusulong sa Kalasyaw, Pangasinan ang pagpapalakas ng samahan ng mga rural-based organizations sa isinagawang Farm Family Day na bahagi ng week-long celebration ng Puto Festival 2024. Kabilang sa mga kalahok ang iba't ibang grupo tulad ng mga farmers group, women's group at ilang pang civic group sa bayan. Layunin nitong palakasin ang kooperasyon at pag-unlad ng mga komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagsasanay at suporta sa mga miyembro ng samahan. Ang mga aktibidad na ito ay inaasahang makapagbibigay ng mas matibay na ugnayan at mas produktibong pamayanan. Ito po ay under din po sa Department of Agriculture na nililinang po natin yung kanilang kakayahan at yung kanilang kamarada. Samantala, Flower Farm at Vegetable Garden bagong pasyalan sa Lawag City. Ating dayuhin sa report. May bagong bukas na pasyalan sa Lawag City, ang Flower Farm and Vegetable Garden na ito na matatagpuan sa Barangay 29. Tsak marerelax ang mga plantito at plantita sa iba't ibang makukulay na bulaklak at halaman. Ang mga bagong sibol na sunflower tila nagpapakita ng pag-asa. May iba ring bulaklak na kayang mabuhay sa klima ng Ilocos tulad ng Torrenia Summery Love at Celosia Flare na may iba't ibang mga kulay. Ideal din ang lugar sa mga gustong mag-picnic at mag-family bonding. The mission is global warming, loving Mother Nature, future of our children. And the bottom line is, it's just peace, love, calmness, mindfulness. Ang Flower Farm and Vegetable Garden na ito ay sinimulan ng isang Farmers Association sa lungsod. Bukod sa mga bulaklak, may mga tanim ding gulay rito at kapag namunga na, ay pwedeng ma-experience ang pamimitas ng mga sariwang gulay. Lahat po ng visitors na gustong pumunta po dito, kailangan po nating maging maingat, tsaka maging maayos po, huwag pong magkalat o anuman ang mga bagay na nakaka-disappoint po sa paningin ng mga tao. Kailangan po nating maging responsable. This is the first flower farm in Lawag City that we have established and napakaganda po ng output and turnout niya dahil meron na tayong may pagmamalaki rin na tourism area for Lawag City. Hindi na lang siya crossover, pwede na rin siyang puntahan. Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Mga kapuso, 14 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.